ika-20 siglo ay panahon ng hindi mailarawang katatakutan. Dalawang digmaang pandaigdig at hindi mabilang na iba pang mga tunggalian ang nagdulot ng kamatayan at pagkawasak sa laki na hindi pa nasaksihan noon. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Matapos ang mga kalupitang ito, nangako ang mundo na hindi na ito mauulit muli. Ang pangakong ito ang humantong sa paglikha ng United Nations na nakatuon sa pagpigil sa mga kalupitan sa hinaharap at pagtataguyod ng mga karapatang pantao. Ngunit ang pangako na hindi na mauulit muli ay naging walang kabuluhan dahil nagpatuloy ang genocide at iba pang nakakasindak na krimen. Mula Cambodia hanggang Rwanda, ang mundo ay nanood ng may takot habang pinapaslang ang mga inosenteng tao. Naging malinaw na kailangan ang isang bagay na higit pa, isang permanenteng pandaigdigang hukuman upang panagutin ang mga may sala sa pinakamalubhang krimen. Ang agarang pangangailangang ito ay humantong sa isang makasaysayang sandali sa Roma noong Hulyo 17, 1978. 120 bansa ang nagsama-sama upang aprubahan ang Rome Statute, isang kasunduan na nagtatag ng International Criminal Court o ICC. Ang ICC ay nilikha bilang isang hukuman ng huling pag-asa, isang tanglaw ng pag-asa para sa mga biktima ng hindi mailarawang mga krimen. Ang pangunahing layunin ng ICC ay tiyakin na ang pinakamasasamang may sala sa sangkatauhan ay mapapagot sa batas. Layunin nitong pigilan ang mga kalupitan sa hinaharap at mag-ambag sa isang mas makatarungan at mapayapa na mundo. Ang mismong pagiral ng hukuman ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang mga gumawa ng pinakamalubhang krimen ay mapapanagot. Tinutukoy ng Rome Statute ang 4 na pangunahing internasyonal na krimen na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC. Ang mga ito ay mga krimen na sadyang mabigat, kaya't itinuturing na isang insulto sa mismong sangkatauhan. Ang mga ito ay mga krimen na humihingi ng hustisya, hindi lamang para sa mga biktima, kundi para sa kapakanan ng buong sangkatauhan. Ang pinakamalubhang krimen sa ilalim ng Rome Statute ay ang genocide. Ang genocide ay ang intensyonal na pagpuksa sa isang grupo ng mga tao batay sa kanilang nasyonalidad, etnisidad, lahi, o relihiyon. Ang Holocaust, ang genocide sa Rwanda, at ang massacre sa Srebrenica ay pawang mga malinaw na paalala sa mga kakilakilabot ng genocide. Ang mga krimen laban sa sangkatauhan ay sumasaklaw sa isang hanay ng mga hindi makataong gawain na ginawa bilang bahagi ng isang malawakan o sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan. Kasama sa mga gawaing ito ang pagpatay, paglipol, pang-aalipin, pagpapahirap, panggagahasa at iba pang anyo ng karahasang sexual. Ang brutal na rehimen ni Pol Pot sa Cambodia at Augusto Pinochet sa Chile ay nananatiling malagim na mga halimbawa. Ang mga krimen sa digmaan ay mga malalang paglabag sa Geneva Conventions, mga internasyonal na kasunduan na nagtatakda ng mga tuntunin ng digmaan. Kasama sa mga krimen na ito ang sadyang pagpatay, pagpapahirap, pagbihag, at pag-atake sa mga sibilyan o mga bagay na sibilyan. Ang paggamit ng mga chemical na armas sa Syria at ang pag-target sa mga ospital sa Yemen ay mga kamakailang halimbawa ng mga krimen sa digmaan. Ang krimen ng pagsalakay ay ang pagpaplano, paghahanda, pagsisimula, o pagsasagawa ng isang gawa ng pagsalakay ng isang taong nasa posisyon na epektibong gamitin ang kontrol o idirekta ang political o aksyong militar ng isang estado. Ang isang gawa ng pagsalakay ay ang paggamit ng armadong puwersa ng isang estado laban sa soberanya, integridad ng teritoryo o kalayaan sa politika ng ibang estado, o sa anumang iba pang paraan na hindi naayon sa Charter ng United Nations. Ang ICC ay isang komplikadong institusyon na may natatanging istruktura na idinisenyo upang matiyak ang pagiging patas at walang kinikilingan. Binubuo ito ng 4 na pangunahing organo, ang Panguluhan, ang mga dibisyong hudisyal, ang tanggapan ng tagapag-usig, at ang registry. Ang Panguluhan ay responsable para sa pangkalahatang administrasyon ng hukuman. Pinamumunuan ito ng Pangulo na inihalal ng mga hukom. Tinitiyak ng Panguluhan ang maayos na paggana ng hukuman at kumakatawan sa ICC sa pakikipag-ugnayan nito sa ibang mga estado at organisasyon. Ang mga dibisyong hudisyal ang puso ng ICC. Binubuo ang mga ito ng 18 hukom, bawat isa ay inihalal para sa 9 na taong termino. Ang mga hukom ay nakaayos sa 3 silid, ang pre-trial chamber, ang trial chamber, at ang appeals chamber. Ang bawat silid ay gumaganap ng mahalagang papel sa proseso ng hukuman.
Ang tanggapan ng tagapag-usig ay responsable sa pagsisiyasat at pag-usig sa mga krimen na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC. Ang tagapag-usig ay kumikilos ng nakapag-isa at walang kinikilingan. Sinusuri ang ebidensya at nagpapasya kung sisimula ng isang pagsisiyasat. Ang registry ay nagbibigay ng administratibo at operasyonal na suporta sa hukuman. Pinamamahalaan nito ang mga rekord ng hukuman, nagbibigay ng legal na tulong sa mga nasasakdal at tinitiyak ang proteksyon ng mga saksi. Ang registry ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagtiyak ng maayos na pagpapatakbo ng mga operasyon ng ICC. Ang jurisdiksyon ng ICC ay hindi pangkalahatan. Ito ay gumagana sa ilalim ng isang tiyak na hanay ng mga patakaran na tumutukoy kung kailan at paano nito masisiyasat at mausig ang mga krimen. Ang pag-unawa sa mga patakarang ito ay mahalaga sa pag-unawa sa mga limitasyon ng hukuman at sa potensyal nitong epekto. Ang ICC ay maari lamang gamitin ang jurisdiksyon nito kapag natugunan ang isa sa mga sumusunod na kondisyon. Ang krimen ay ginawa sa teritoryo ng isang estadong partido sa Rome Statute. Ang krimen ay ginawa ng isang mamamayan ng isang estadong partido. Tinukoy ng Konseho ng Seguridad ng UN ang sitwasyon sa ICC. O tinatanggap ng estado kung saan ginawa ang krimen o kung saan ang akusado ay isang mamamayan ang jurisdiksyon ng hukuman. Ang mga kaso ay maaring dalhin sa ICC sa ilang paraan. Maaring i-refer ng isang estadong partido ang isang sitwasyon sa tagapag-usig. Maaring i-refer ng Konseho ng Seguridad ng UN ang isang sitwasyon sa tagapag-usig, kahit na ang sitwasyon ay kinasasangkutan ng isang estado na hindi partido sa Rome Statute. Maaring simulan ng tagapag-usig ang isang pagsisiyasat proprio moto, ibig sabihin ay sa sarili niyang inisyatiba. Kapag ang isang kaso ay nasa ICC na, ang tagapag-usig ay nagsasagawa ng pagsisiyasat upang matukoy kung may sapat na ebidensya upang magpatuloy sa paglilitis. Kung naniniwala ang tagapag-usig na may makatwirang batayan upang magpatuloy, hihiling sila ng pahintulot mula sa isang pre-trial chamber upang magbukas ng isang pagsisiyasat. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue, ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Ang tanong natin, lumabag ba ang gobyerno ng Pilipinas sa mga patakaran ng ICC sa prosesong ito? Balikan muna natin ang nakaraan. Ang Pilipinas ay naging kasapi ng Rome Statute noong Nobyembre 1, 2011. Ngunit noong Marso 15, 2018, inanunsyo nila ang kanilang pag-alis sa statute. Naging epektibo ang pag-alis na ito makalipas ang isang taon, noong Marso 17, 2009. Pero, mahalagang punto ito, may jurisdiksyon pa rin ang ICC sa mga krimeng nagawa sa teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng Nobyembre 1, 2011 at Marso 17, 2019. Ayon sa Article 127.2 ng Rome Statute, ang pag-alis ng isang bansa ay hindi nagpapawalang bisa sa mga obligasyon nito noong ito ay kasapi pa. Kasama rito ang tungkulin na makipagtulungan sa ICC sa mga investigasyon at proseso na sinimulan bago ang pag-alis. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Kailangan pa rin nilang makipagtulungan sa ICC tungkol sa mga umano'y krimen na nagawa noong sila ay kasapi pa. Tungkol naman sa mga proseso ng pag-aresto sa ilalim ng Rome Statute, partikular ang Article 59. Kapag nakatanggap ang isang bansang kasapi ng kahilingan para sa pag-aresto at pagsuko ng isang tao, dapat itong gumawa agad ng mga hakbang alinsunod sa sarili nitong mga batas at sa mga probisyon ng statute. Ang inarestong tao ay dadalhin sa isang hukuman upang kumpirmahin ang bisa ng warrant, siguraduhin ang tamang proseso, at igiit ang kanilang mga karapatan. Maari pa silang mag-apply para sa pansamantalang paglaya habang hinihintay ang pagsuko. Pero ito ang importante. Hindi maaring kuwestiyonin ng bansang may kustodiya ang bisa ng warrant ng ICC. Kapag naayos na ang lahat, dapat tulungan ng bansa ang paglipat sa ICC sa lalong madaling panahon. Paano ngayon ang pag-aresto kay Duterte? Ayon sa mga ulat, inaresto siya sa Maynila sa ilalim ng warrant ng ICC at inilipat sa Netherlands. Ang prosesong ito ay naayon sa mga obligasyon sa ilalim ng Article 59 ng Rome Statute. Dahil obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC para sa mga krimen na nagawa noong ito ay kasapi pa, mukhang sinunod nila ang mga patakaran. Sa konklusyon, batay sa impormasyon natin, walang indikasyon na lumabag ang gobyerno ng Pilipinas sa Rome Statute sa pag-aresto at pagsuko kay Duterte. Ang kanilang mga aksyon ay tila sumusunod sa kanilang mga obligasyon. Tinitiyak na ang hustisya ay umiiral. Salamat sa panood.
Kung may natutunan kayo sa bidyong ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Mag-iwan ng comments sa gusto mong topic sa susunod. At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong mag-atubili sa pag-donate via GCash at 0935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa.